Alright, so run number 1 in 3, 2, 1, go. Hey, good afternoon everyone. Welcome to Newbie Rides. So nakapag-decide na tayo. Mag-upgrade na tayo ng muffler. Nung nakuha kasi natin tong ADV 160, talagang sinabi ko sa sarili ko na stock lang yung exhaust nito. Hindi natin gagalawin, pati yung panggilid. Kasi sobrang satisfied na ako sa performance naman, sa reliability. Kaya iniisip ko, ba't mo pa kailangan galawin? Pero lately talagang na-realize ko na napaka-importante na dinig ka ng mga kasama mo sa kalsada pag nagmomotor ka. So hindi naman tayo magpapakabit ng talagang sobrang lakas na muffler na exhaust. Yung parang bulahaw, di ba? Parang si Z9. Ang goal lang natin is yung mas malakas lang ng konti. Yung tipong maririnig ka lang talaga ng mga kasama mo sa kalsada. Kaya lang for the ADV 160, nababasa ko na pag nag-upgrade ka ng muffler, ng exhaust, kailangan mo talaga magpa-remap. Unlike sa Z900 na kahit upgraded yung exhaust natin doon, hindi naman tayo nagpa-remap. So iniisip ko kung kailangan ko rin magpa-remap dito sa ADV 160, isabay na natin yung panggilid, di ba? Sayang naman yung nagpa-remap ka, tapos may kasama na rin dyno tuning yun, tapos muffler lang yung kinabit mo. So might as well isabay mo na yung panggilid and hopefully ma-improve talaga yung overall performance ng ADV. Now for me, wala namang problema talaga. So I'm thinking kung may improve pa lalo yung performance, sobrang solid lalo nitong ADV. So guys, kung meron kayong alam na magagaling na shop na nagtotono ng ADV 160, yan, nagkakabit na rin ng muffler, ng panggilid, please comment it down below para ma-check out natin. Pero sana yung bandang south lang, huwag yung masyadong malayo. Kaya for today's video, kukunin natin yung benchmark ni ADV 160. Kumbaga magta-time trials tayo. Kasi naka 1,700 kilometers na tayo, naka 2 PMS na. So gusto natin malaman ngayon kung ano ba yung benchmark na speed or bilis ni ADV sa 0 to 60, 0 to 80, kung kaya pa ng 0 to 100, para once na upgrade na tayo, meron tayong comparison. Malalaman natin kung yung mga kinabit natin, di ba? Yung mga binago natin sa panggilid, yung muffler, malalaman natin kung meron ba talagang epekto sa bilis. Kumbaga kung may improvement ba talaga. Mahirap kasi kung pakiramdaman lang baka placebo effect lang yan, di ba? Kaya we're on our way doon sa favorite spot natin, kung saan tayo nakapag-time trials. Kaya doon sa mga naka-ADV 160 ngayon na stock pa din, tapos nagpaplano kayong mag-upgrade soon, panoorin nyo tong video na to para at least alam nyo rin yung benchmark. Kasi ako all stock naman so kung all stock rin yung ADV mo, for sure same lang naman yan. And sa ngayon, sobrang satisfied din naman ako sa arangkada ng ADV Kumbaga, for city riding, goods na ako dito Kaya if you're saying na mapapalakas pa to pag nagpanggilid ka ng muffler, tapos pina-remap mo, pinatono mo ng tama, sarap siguro lalong dalhin ito, Sa akin siguro, mas importante yung arangkada Kasi kung mainly city riding ako, wala ka namang matatop speedan dito Pero wag lang naman siguro sobrang mako-compromise yung top speed dahil dun sa improvement sa arangkada. Ganun kasi yun pag nagpalit tayo ng panggilid Pwedeng lumakas yung arangkada pero hihina naman ng konti yung duluhan mo. And vice versa, pwedeng palakasin mo yung dulo pero sa arangkada naman mako-compromise. May mga kilala rin kasi ako nag-upgrade ng panggilid na sobrang lumakas daw yung arangkada dun sa siguro sa low to mid RPM. Kaya nga lang, ang tagal na raw mag 100 ng ADV nila. So ganoon yung mga compromise. Pero syempre pag na-remap naman yan, natono ng tama, hinahanap mo yung sweet spot na makakita ka ng gain or improvement across the whole RPM range. Kung posible sana yun. Nakakatakot itong mga metal plates na yan nadaanan mo, wala kang traction dyan. Dun sa speed trials na gagawin natin, ang usual na ginagawa ko in the past, lang yan, i-average ko lang yung 3 runs. Tapos titingnan natin kung gaano kabilis mahihit ni ADV yung 60 kph, 80 kph, and hopefully, sana kaya rin yung 100. Kaso dun sa stretch na pinagagawa natin ng
ng speed trials or time trials, minsan nabibitin hindi umaabot ng 100. Pero yung gagawin nating time trials din pala, syempre hindi rin ganoon ka foolproof yan. Marami ring variables yan kasi. For example, ngayon 1 bar na lang tayo. Pag ako nagpagas ngayon, bago tayo mag time trials, bibigat tong si ADV. So kailangan pag gagawa ko ng comparison, same din ng gas level if possible. Kasi syempre malaking bagay din yung weight ng bike. Kaya tara, sige, pagasan na muna natin para pag magte-test tayo in the future, kunyari naka-upgrade na tayo, mag full tank na lang din muna tayo bago natin gawin yung test. Pagdating pala guys sa muffler, wala pa naman talaga tayong napipili. May mga kino-consider pa lang. Syempre number 1 sa list natin yung Yoshimura. Yoshimura pero hindi mura. So kung di talaga kaya ng budget yun, may good option din yung Vamos naman. Lagi ko rin naririnig yun. Ang dami rin nag-recommend sa akin nun. Naghanap naman ako ng video nung Vamos na nakakabit sa ADV 160. Maganda rin naman yung tunog. Siguro medyo nag-hold back lang sa akin yung itsura. Hindi ko masyadong trip Parang simple lang. Parang masyadong plain yung dating. So kaya guys, baka meron kayong marirecommend na magandang muffler for ADV 160, pa-comment down below na lang para ma-check out din natin. Sa panggilid naman, yan, totally wala akong idea dyan. Mukhang more on trial and error yan Kaya maganda kung saan ka magpapakuha, kung meron silang dyno, para habang tinotono, dinadyno rin nila. So kita talaga nila kung merong epekto yung kinakabit yun na bola. Pero lagi ko naririnig kasi ang stock na bigat ng bola ng ADV 160 is 19 grams. So lagi ko nababasa, napapanood, straight 17 grams daw okay. Pero again, syempre maraming factors yan. Depende rin yan sa bigat ni rider. Tara, pagas muna tayo dito sa Shell. Yes sir, 95 full tank. Matic lang. Matic lang sir. Nagkano ba ngayon? 67.64, 414 pesos. Ayun. Salamat sir. Alright, naka 6 liters tayo, 414 pesos. So kung ang tank capacity ni ADV is 8 liters, so yung 1 bar pala na yun nasa 2 litro pa, no? So malayo pa rin pala. Kung 2 liters yung 1 bar, 2 liters, nasa 39 kilometers per liter tayo. So close to 80 liters pa pala yung 1 bar na yun. Thank you sir. Yan ang gusto ko dito kay ADV talagang matipid sa gas. Sorry, correction hindi pala tayo 39 kilometers per liter. For the longest time naglalaro lang ako sa around 37 kilometers per liter. Ngayon nasa 36.9. Pero kung 37 kilometers times 2 liters, 74, no? Layo na rin ng 74 kilometers So at least kampante ka dito kay ADV na pag nag 1 bar ka na lang, alam mong safe ka pa. Makakahanap ka naman siguro ng gasoline station within around 70 kilometers. Yan, dito natin lagi ginagawa yung time trial natin. So pwede natin umpisahan dito. Yan, sa Villar City na signage. Yun! Ride safe sir! Ganda ng tunog Inline 4. So ang gagawin lang natin dito, todo piga lang, siguro konting talk, sarado lang natin itong helmet para bawas drag. Alright, so run number 1 in 3, 2, 1, go! So wala nang galawan ng pigayan, full throttle na lang. So napibitin talaga ako dito, hindi ako maka 100. Pero for me, good baseline na naman siguro yun. If you're able to get yung 60, 80, pwedeng add na lang natin yung 90. Goods na tayo dun. Siguro for the second run, try na natin mag-start dun sa mas malayo. Tingnan natin kung aabot na tayo ng 100. You can probably start dito. So paglagpas ito, start tayo ng run number 2. Okay, in 3, 2, 1.
hindi pa yun umabot ng 100. Pero okay na yun guys. For me naman, kung arangkada ang tina-target mo, good baseline na yung 60 and 80 pag nakuha mo. And let's do one last run, a third run, para lang ma-minimize natin yung margin of error. Actually, mas maganda kung more samples. Pero okay na rin yung tatlo. Kasi from experience naman, hindi na magkakalayo yung oras niyan sa tatlong run na yan. Kung meron mang difference, pa point na lang. So third and final run. Ayan mo, clear na naman. So run number 3 in 3, 2, 1. Alright, so I think we're good. So ipopost ko na lang sa screen ngayon yung results na nakuha natin. So mayroon na tayong benchmark for stock performance ng ADV 160. So sa mga naka ADV 160 dyan, feel free to use yung benchmark natin dito sa video. Kaya pag nag-upgrade na kayo or may ginawa kayong any performance modification, tuning, pwede nyo i-measure yung 0 to 60 nyo, 0 to 80, 0 to 90, tapos ibangga nyo lang dun sa data natin dito sa video. Pero please note pala na yung benchmark data natin dito is naka full tank tayo of gas. So syempre kung all stock din kayo, and if you do the same test, tas yung gas nyo mas konti, for sure mas mabilis yung time na makukuha nyo. Tara, mag-observe din pala tayo sa stoplight. Recently kasi, yung sa mga stoplight na nadadaanan ko, yung mga nakakasabay akong rider na naka-red pa gumago na. Yung tipong 1 to 2 seconds na lang magigreen na, hindi pa nila hinihintay. So tara, let's observe. Tingnan natin 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Medyo saktuhan. Mga time trial. Hindi ko napansin kung kumotion ng red Pero nakakatawa lang dun yung mga gumugo kahit red pa, maaabutan mo rin naman kaagad So parang iniisip ko, wala rin naman silang na-gain na any advantage. Nag-break lang sila ng traffic law. Hindi sila sumunod sa stoplight. Pero wala silang ibang na-gain So yun lang. Para magandang content yun in the future. Daan lang ako sa mga stoplight. Tapos bilangin natin how many times may mga rider na susuway. Alright, so by the way, dun pala sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, favor na rin, please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. Kung trip nyo naman yung mga videos natin, yung type of content natin, malaking bagay na yan, yung pag-subscribe nyo. Uy walang nag-go Good job mga sir. Lahat nag-go nung green na. So marami pa rin naman talagang rider na disiplinado. So hindi natin pwedeng lahatin na basta nagmumotor kamote na. Pero hindi mo rin talaga masisi ang mga tao, kasi alam naman natin na marami rin talaga yung mga kulang pa sa disiplina. Kaya di na ako umaasang maaprubahan or papayagan yung mga lower CC sa expressway sa atin. Imagine niyo na lang guys what if pwede sa highway natin, pwede sa SLEX, pwede sa NLEX, yung mga lower CC, yung mga 125cc, 200cc pa ba pwede. Parang nakakatakot na mag-drive sa highway nun. No disrespect kumbaga real talk lang. Kaya pansinin nyo sa ibang bansa, pwede sa highway nila yung mga lower CC. Sa Japan nga, ang minimum displacement para makapasok ka sa expressway nila 125cc. Pero iba naman din kasi yung disiplina ng mga tao sa Japan So okay, mukhang yun na yung reality talaga pag rider ka o driver ka dito sa atin. Pero meron din palang na-comment sa isa sa mga video natin. Ni-share niya na sa Subic, proud siya na talagang sobrang disiplinado ng mga rider and drivers.
And agree naman ako doon kasi nakapunta na rin ako Subic ilang beses. Pagdating mo ng Subic, ba't ganun? Parang bigla ka nagkakaroon ng takot, di ba? Na kailangan sumunod ako sa mga rules nila, sa mga traffic law nila, kailangan sumunod ka. Yan ganun din, di ba? Pag nasa ibang bansa ka, yung mentality mo iba eh. Yung mga normally ginagawa mo sa Pilipinas, hindi mo naman gagawin sa ibang bansa. So yun yung nakakalungkot na aspect nun, na for some people, we're choosing to be undisciplined talaga. Pero naisip ko lang kung nagawa nila sa Subic yun, yung ganong klaseng disiplina, for sure kayang-kayang gawin din sa Manila yan and sa buong Pilipinas. So may nag-comment nga din, pag ginawa sa Manila or sa buong Pilipinas yung ginagawa sa Subic, maraming magagalit. Pero sabi ko naman, ang magagalit lang naman dun is yung mga hindi disiplinado na rider and driver. Kung disiplinado ka, matutuwa ka pa nga dun eh. So yun lang naman, sana may politician na makaisip nun na kung ano mang ginagawa nila sa Subic, bakit sobrang disiplinado ng mga riders and drivers, sana pwede nating i-replicate din, gawin din natin sa Manila and if possible sa buong Pilipinas, di ba? Tara, daan din pala tayo sa favorite street ko dito sa Alabang. Tuwing dumadaan ako dun, feeling ko wala ako sa Pilipinas eh. Para pag nagawi kayo dito sa South, pwede nyo ring daanan yun. By the way, shoutout pala kay Imprint Customs para sa napakaganda nating moto jersey. Pero hindi nila tayo sponsored binili ko to. Pero baka lang naghahanap pa kayo ng mga panibagong brand ambassador nyo let me know lang. Baka naman. Yung Newbie Race jersey natin, ano rin yun, gawang Imprint Customs din. So malapit na tayo. Yung street na sinasabi ko, yung sa ano lang, tabi ng Petron. So feeling ko nasa Japan ako pag dumadaan ako dun eh. Let's go sa Japan in Alabang. Ayun lang. Nararamdaman na natin ngayon ang holiday rush. So yun ang advantage pag naka ADV 160 ka talaga. Napaka-wide ng turning radius niya. Alright. So ito yung street na sinasabi ko guys. Diba? Ganda no? And tuwing gabi, ang dami rin nagja-jogging dito. Yan jogging path yung gilid na yan. Magkabila. Sarap tumambay no? Presko ng hangin. Actually may isa pa yan. Dito rin maganda. More on nature naman. So kung gusto yung puntahan to, i-waze nyo lang yung The Palms Country Club. Yan. Tapos diretso nyo lang to. Diba? May banking na rin. Yan dito. Parang merong forest area. Sarap din tumambay dito. Presko yung hangin. So ayun, ang mga favorite spot ko dito sa Alabang. Yung tipong gusto mo lang mag-unwind. Gusto mo lang magmuni-muni. And dito sa part na to pala, ito yung usually na test ride route sa mga Ducati test ride event. Ayun lang, traffic na bigla pala. Pero usually maluwag tong road na to eh. Pwede kang bumakpak hanggang dulo. Yun lang guys, naipit na naman tayo. So ito talaga ang advantage kung nakamotor ka, lalo na pag bare months na sa atin. Alright, so mukhang traffic na kahit saan ka sumuot dito. So guys, again, sana nakatulong yung test na ginawa natin ngayon, yung benchmark testing ng ADV 160. Siyempre lalo na sa mga kapwa natin ADV owners dyan na nagpaplano mag-upgrades. Sana magamit nyo yung data na nakuha natin today. Alright, so dito ko na muna putuloy yung video, pero kita-kits tayo sa next one. And ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.